Naparito ako sa lupa, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban niyaong nagsugo sa akin. Eh di iba yung nagsugo kaysa doon sa isinugo. Pagka yung nagsugo, yun din ang isinugo, ay napakahangal naman pahayag nung siya rin pala yung nagsugo, siya rin yung isinugo. Ba't niya pa sasabihin, hindi ako naparito para gawin ang sarili kong kalooban? Eh siya rin yun eh. Ano yun, malaking arte o vaudeville o drama? Anong tawag mo ron? De, tanungin natin. Hindi ka pala naparito para gawin mo ang sarili mong kalooban, Panginoong Jesus, kundi ang kalooban ang nagsugo sa'yo. Sino ba nagsugo sa'yo? 12:49 ni Juan. Pakinggan niyo. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. Kita nyo, hindi ako nagsasalita na mula sa aking sarili. Very clear. Clear as the rising sun. Ha? Hindi ako naparito sa aking sarili. Tapos, hindi ako nagsasalita mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo. Sino raw yung nagsugo? Yung Ama. Siyang nagbigay sa akin ng utos. Ako rin yun. Palagay ko, wala ka sa mabuting katinuan pag gano'n ang paniniwala mo. Ha? Hindi ako nagsasalita ng mula sa akin sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo. Siyang nagbigay sa akin ng utos. Kung ano ang aking sasabihin at kung ano ang aking sasalitain. Therefore, pinakikilala ni Kristo, another person than Him. The person of the one who sent Him. Ha? Yung nagsugo sa Kanya, ang ipinakikilala niya sa talatang yon. Sino yon? Yung Ama. Eh ano ang tawag ni Kristo dun sa Ama na nagsugo sa Kanya? Basa. Ang alipin. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon. Payag ho ba kayo? That the servant is not greater than his master? Do we all agree to that proposition of Christ? Ang alipin hindi dakila sa kanyang Panginoon? Tama po ba yon? O, kayo, may alila kayo sa bahay o katulong. Sino ho masusunod? Kayo o yung katulong nyo? Siyempre, sapagkat ang alipin ay hindi dakila sa kanyang Panginoon. Ano ibig sabihin ni Jesus? Ulitin natin, saka natin tuloy. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon, ni ang sinugo man ay dakila kaysa nagsugo sa kanya. Amen? Hindi dakila ang alipin sa kanyang Panginoon, ni ang sinugo man ay dakila kaysa nagsugo sa kanya. Sino ho ang dakila? Yung nagsugo o yung isinugo? Yung nagsugo. Sino ho ang nagsugo? Sino ho ang isinugo? Very good. Ano ngayon ang sabi ni Jesus Christ sa bagay na ito? 14:28. Sapagkat ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. Amen? Sabi ni Jesus Christ, ang Ama, lalong dakila kaysa akin. If He is speaking of only one person, He should not have said these declarations. Ba? Kung siya rin yun, ba't niya sasabihin yun? That is diminishing the Father Himself. If you were in the place of Jesus Christ, are you going to degrade the Father? Are you going to diminish the majesty of the Father? Hindi dapat. Pag sinabi mo na ang nagsugo ay dakila kaysa sa isinugo, ang alipin, mas dakila yung Panginoon niya. Ang Ama, mas dakila sa akin. Kaya, ang conjugation, ang analysis, napakahusay. Iba yung person ng Ama kaysa sa person ng anak. Pero nagtataka ako, at ako'y nalulungkot, mga kapatid. Alam nyo, may binasa siya kanina, dinaya niya kayo, hindi nyo lang nahalata. Dinaya kayo, ang tinding mandaya ng taong ito. Alam nyo, kung titignan ko ang kanyang pagkatao, hindi ko man hihinalaing manluloko pala siya sa kapwa. Wala sa itsura niya manluloko, pero yung puso ng tao, no? Hindi natin nakikita yon. Sabi ng Juan, ng Jeremias 17, pakinggan nyo sa 9. Ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat na bagay at totoong masama. Sinong makakaalam? Akong Panginoon. Nyo, ang Diyos lang ang nakakaalam ng puso eh. Eh yan ay ikang puso'y magdaraya higit sa lahat ng bagay. Totoong masama. Ba't ko sinabing, mandaraya pala ito sa kalooban niya eh. Aba, binasa niya yung Pilipos, iniba niya nakasulat, iniba niya. Sinadya niya yun, alam ko. Pakinggan niyo, babasahin ko ha. Pilipos 2:9. Nang basahin niya to, nakupos,
Sinadya niyang iligaw kayo. Eto. Hindi ka naniniwala. Kaya, siya naman, si Kristo yon, siya naman ay pinakadakilang Diyos. Ganun niya binasa. Siya naman ay pinakadakilang Diyos. Hindi ho ganun ang nakasulat. Ang nakasulat, kaya siya naman ay pinakadakila ng Diyos. Nabasahin ko. Ba, binasa niya, siya pinakadakilang Diyos? Matinding pandaraya lang nitong ating... Buti na lang may Suryano sa Pilipinas, ano? Awa ng Diyos. Kaya siya naman ay pinakadakilang Diyos at siya ay binigyan ng pangalan lalong sa lahat ng pangalan. Kaya siya naman ay pinakadakilang Diyos at siya ay binigyan ng pangalan lalong sa lahat ng pangalan. Eh kasi, ang totoo, kahit hindi ko tignan sa Biblia, magdadaldal ka lang. Alam ko kung nasa Biblia yung... Alam niyo yung isang mahusay na composer at singer at saka yung musician. Alam niyo? Eh kahit hindi nakatingin sa nota yun, alam nun kung mali ang nota mo kung hindi. Eh ako nakikipagkwentuhan ako nung kanina kay kapatid na Daniel, nagkakatawanan nga kami dahil tinatanong ko kung ano yung relos niya. Ano ba ang anak yung relo mo? Eh Rolex uncle, fake. Kaya nagtatawanan kami. Yung relo niya, Rolex na fake, nabili niya raw ng 1,000. Nagkakatawanan kami, biglang nawala yung ligaya ng kalooban ko. Marinig-rinig ko, binabasa. Kaya siya naman ang pinakadakilang Diyos. Mali po eh. Ulitin ko ha, kaya siya naman ay pinakadakila ng Diyos at binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan. Kaya siya naman ay pinakadakilang Diyos at siya ay binigyan ng pangalan lalong sa lahat ng pangalan. Kaya siya naman ay pinakadakilang Diyos at siya ay binigyan ng pangalan lalong sa lahat ng pangalan. Mali po eh. Ulitin ko ha, kaya siya naman ay pinakadakila ng Diyos at binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan. Let us read it in English. In Philippians chapter 2, yes. Philippians chapter 2, verse 9. Ito po. Wherefore, God also hath highly exalted him. God hath highly exalted him. Ginawa siyang napakadakila ng Diyos. Sabi sa Tagalog, siya'y pinakadakila ng Diyos. God has highly exalted him and given him a name which is above every name. Who gave him that name? God gave him that name. Oh. Ang gusto niyang patunugin, hindi nga pangalan ni Kristo yung Jesus, bigay lang sa kanya yon, sa Ama yon. Aba, ito pala, hindi na marunong sa grammar, hindi pa marunong sa etimolohiya. Halimbawa, nanay mo, binigyan ka ng pangalan, Talpulanyo. Ang nagbigay ng pangalan sa'yo, nanay mo, Talpulanyo. Ibig ba sabihin, pangalan ng nanay mo yung Talpulanyo? Ano ka? 5 minuto na lang po. O ako, ang nagpangalan sa akin, nanay ko eh. Eh, nanay ko yung pangalan ay Catalina eh. Ba't ako Eliseo? O, kita mo. Pagka pala binigay yung pangalan, ibig sabihin, doon sa nanay niya mo yung pangalan na yun, binigay lang sa'yo. Ganun ba? Mali pala pagkaintindi mo sa etimolohiya eh. Mag-aral ka ihon ng kaunting etimolohiya. Buti na lang ako kahit hindi nakapag-aral, alam ko etimolohiya. Kasi, pagka nag-aral ka ng etimolohiya, ng salita, pag sinabing ibinigay, may nagbigay at may recipient. Amen? Ganon ang tama. O ano, God has highly exalted him and hath given him a name which is above every name, that at the name of Jesus, every knee should bow, of things in heaven and things in earth and things under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of the Father. Ang liwanag, oh. Pag ini-invoke mo, pag sinasabi mo, pag kino-confess mo that Jesus Christ is Lord, you are glorifying the Father because you are glorifying the Son. The glory of the Son is also the glory of the Father. Aba,
pagkabasa nito, pinakahulugan si Kristo raw ang pinakadakilang Diyos. Ganun niya binase. Kung tututulan niya ito, ang lahat ng proceedings dito nakatape. Kaya hindi po pwedeng magluko-luko rito yung nagsasalita eh. Kaya siya naman ay pinakadakilang Diyos at siya ay binigyan ng pangalan lalong sa lahat ng pangalan. Ganun niya binase. Kung tututulan niya ito, ang lahat ng proceedings dito nakatape. Kaya hindi po pwedeng magluko-luko rito yung nagsasalita eh. Ha? Pag tututulan niya ito mamaya, i-roll back natin. Makikita niyo nagsisinungaling siya. Binasa niya, pinakadakilang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, lulod lahat ng tuhod. Kaya ang Ama may tuhod. Meron ba ako sinabing may tuhod ang Ama? Sabi ni Mr. Soriano, may tuhod daw yung Ama, may mata raw, may ilong daw, quit daw. O lahat ha, sinabi niya. Meron ba ako sinabing may tuhod ang Ama? Pabira ka pala naman, ano? Ang sabi ko, maliwanag, hindi pa naman sira ulo ko. Ha? Sabi ko, ang Ama may puwet. May pang-upo. Hoy, baka kayo magkabali. Sabi kasi ng Muslim, ang Ama raw walang tumbong. Oh, kumporme ko sa Muslim, walang tumbong ang Ama. Wala siyang tumbong. Kaya ang tawag sa kanya ng isang grupo ng mga primitive Australian nakalimutan ko, Atnatu. One who has no tumbong. 2 minuto na lang po. Ayun. One who has no rectum. Wala kasi siyang tumbong. Pero puwet. Naintindihan niyo ba yung puwet? Ito. Umuupo siya. Pwede ba namang, alam nga namang ipang-upo niya ang mukha. Diba? Ano ipang-uupo mo kung ikaw ang mauupo? Ay pagtatagilid ka, ano ipagtatagilid mo? Puwet. Hindi, pagtatagilid ka, dito tagiliran. Di ba? O, di ba maliwanag naman na mga kapatid? Nagtataka na ako, ba't di niya maintindihan, liwanag? Ha? Maliwanag eh. Aba, sabi ba naman ng ating kapatid, sabi ko raw ang Diyos may tuhod, kasi sabi ko raw may paa. Hindi ko sinabi kailanman may tuhod ang Diyos. Kasi pwede ka namang magkapaan ng wala kang tuhod, ano? Gusto mo, tanong mo sa akin, meron bang bagay na gano'n, na may paa walang tuhod? Naku, ang dami papakita ko sa'yo. Ha? Nakakita na kayo amoeba? Under the microscope? May tuhod ba? May paa ba? Meron. Tamo. Yung sperm cell. Nakakita ka na ng sperm cell under the microscope? Tingnan mo under the microscope. Meron ba siyang paa? Meron. Bilis kang maglakad eh. Pero walang tuhod yun. Sa kanya pala, pag may paa, may tuhod. Maling logic yan. Parang ang gustong gawin nitong kapatid, ganito. Ang isda ay lumalangoy. Si Soriano'y lumangoy, kasi Soriano'y isda. Ganun ang logic niya eh. Mali yun eh. Mali, hindi tama. Kaya kung napapansin ko siya, pangahas siyang magsalita ng hindi totoo. Tapos na po. Sige, salamat. Ayan po naman, napakinggan po natin ang side ni kapatid na Eli Soriano. Dumako naman po tayo sa cross-examination o ang pagtatanong ng ating kapatid na si Jeff. Sige po, umpisahan na po natin. Bago lang po sana po ulit ako magsalita, hingi ko lang po yung konti ninyong katahimikan. Totoo po yung sinabi ni Mr. Soriano kanina sa Pilipos. Talaga pong nagkamali po ako ng basa. Okay, hindi. Kaya siya naman ay pinakadakilang Diyos at siya ay binigyan ng pangalan lalong sa lahat ng pangalan. Kaya siya naman ay pinakadakilang Diyos at siya ay binigyan ng pangalan lalong sa lahat ng pangalan. Totoo po yung sinabi ni Mr. Soriano kanina sa Pilipos. Talaga pong nagkamali po ako ng basa. Okay, hindi. Ganito po. That I accept, and I'm grateful. Dito po, Mr. Mabuti Soriano. yung tao na umaamin Hindi po, Mr. Soriano. nagkamali, ano? Kaya lang I am not certain kung nagkamali ka o talaga mong iminali. Hindi po, ganito po. Kahit kayo po lumapit sa Biblia ko, lapitan niyo po, tignan niyo po. Itinan niyo lang po kung bakit niyo po nasabing nagkamali ako ng basa. Kasi yung NG napalapit po dun sa ano. Dahil sa sobrang kaguluhan po natin, hiling ko lang po sa inyo maging tahimik tayo. Tayo po ay magtatanong. Konting katahimikan lang po. Magtatanong po ako. Sandali lang, magtatanong po ako. Sige po. Inaano ko lang, tinatama ko lang yung tinama sa akin yung Mr. Soriano. Kung titignan niyo po sa Biblia ninyo, sa King James, yung pong ganitong kalaki, mayroon pong kasunod na NG. Tignan niyo po. Kaya siya naman ay pinakadakila ng Diyos. Pinakadakila ng Diyos. Kaya pinakadakilang po, nasama ko po yung NG. So, pasensya na po kayo doon. Ang ini-emphasize ko po doon, yung verse 10. Yung po ang ini-emphasize ko, yung pong verse 10. Not the verse 9. Sinama ko lang po yun. Kamukha po kanina sa, sandali lamang po.
O sige, magtatanong na raw po. Mamaya po, tutuloy ko po yung sinasabi ko. Opo, kasi po dapat mamaya Ito po yung magpaliwanag una po kong kayo. tanong. Ang sinasabi ninyo, yung anak ay sinugo si Jesucristo. Ito po yung tanong ko. Anong pangalan naman po yung ibinigay sa kanya nung siya ay sinugo? Mr. Soriano, masasagot niyo po ito, madali. May pangalawa pong katanungan. Sinasabi nga niyo yung anak ay sinugo o si Jesucristo sinugo. Anong ang pangalan? Masasagot niyo po sabagat napakadaling tanong. Anong pangalan ang ibinigay sa kanya nung siya ay sinugo? Alin? Ano pong pangalan ang ibinigay sa kanya nung siya ay sinugo? Anong pangalan ang ibinigay kay Jesus nang siya'y sinugo? Oh, yung anak. Ganito. Binigyan siya ng pangalang Emmanuel. Binigyan siya ng pangalang Jesus. Binigyan siya ng pangalang Jesucristo. Oh. Binigyan siya ng pangalang ang Kristo ng Diyos. Hindi siya yung Diyos Ama, no? Ang Kristo ng Diyos. Marami siyang katawagan sa Biblia. Salamat po. Consider na po yung tanong ko. So, sumagot po sa inyo yung Jesus. Paano po ipapaliwanag tong Juan 17:3 o 17:6 po? 17:6. Oho, paano po ito ipapaliwanag? Ang sabi sa Biblia, ganito. Sige po, kayo na po 17:6. Ipinahayag. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga taong ibinigay mo sa akin. Binabalik ko lang po. Ha? Sa audience ko, binabalik ko lang po yung talata. 17:6. Oho, tama po yung binabasa Tutol ko. ka ba doon sa sinasabi ko? Hindi ho, tama po yan. Sige, tuloy niyo ho. Nire-recite ko na kasi yung talata. Oo. Sabi sa 17:6, at ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga taong ibinigay mo sa akin dito Yun. sa sanlibutan. Sila'y sa'yo at sila'y ibinigay mo sa akin at kanilang tinupad ang iyong mga salita. Yun ang 17:6. Ang tanong ko po ganito. Paano nyo kayo ipapaliwanag na meron palang ibinigay sa kanyang pangalan? Babasahin ko pa, no? Hindi, tao binigay dyan, hindi pangalan. Hindi ho. Hindi, ulitin natin, Sige, ha? pakibasa. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin. Yun, yung mga ibinigay, yung mga tao, hindi yung pangalan. Yun, ito pong sabi, ipinahayag ko ang iyong pangalan. Ano ba yung pinahayag ng pangalan? Alin? Sabi niya nga ang pangalan ng anak ay Jesus, Hindi, Kristo. teka, ang ipinahayag ni Jesus na pangalan, yun sa Ama. O yun nga ho. O, yung Ama. Ito nga ibig sabihin, ipinahayag ko sa kanila ang iyong pangalan. Oh. Ano nga ang pangalan niya? Sabi niyo nga, Jesus. So ibig sabihin, Walang Jesus dyan. Walang Jesus dyan, kapatid. Wag kang magpabigla-bigla. Ulitin natin ang basa. sige ho. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin. Yun, isa-isahin natin. Sabi ni ng Panginoong Hindi, ako Jesus, po, stand to po ito, Mr. Soriano. Ako po yung nagtatanong. masagot ako nga sa tanong mo, yun. Hindi nga po nakukuha pa yung tanong. Hindi, nakuha ko na. Kasi po, nagtanong po kayo, nararapat naman po Hindi pa nga nakukuha yung tanong. O, sige. Ay, di ba po nagtanong na kayo sa 1? Doon Hindi sa nga versikulo. hindi niya pa nakukuha yung Ayun. tanong. O, sige po, Ito ipagpatuloy yung po tanong ninyo. ko. Kasi pinabasa ninyo, ito po yung tanong ko. Ipinahayag ko ang iyong pangalan. So ang tanong ko po, kanina nga sabi ko, ang pangalan niya ay Jesus. Ano nga yung klase ang ipinahayag niya? Kaninong pangalan yung ipinahayag niya? Alam mo, ito ang sagot ko. Ang binabasa mo, 17:6 ng Juan. Ang sino ba kausap dyan? Yung Ama, 17:1. Pagtingala sa langit, sinakausap niya Ama, no? 17:1. Ang Ama, ang kausap niya, kahit tumingala pa nga siya sa langit eh. Dahil yung Ama nasa langit, hindi siya yon, no? Kasi kung siya yon, hindi na siya titingala. Lalabas, artist siya masyado. Siya pala rin yun, titingala pa siya. O, di ba? Basahin natin. Sagot Ang na lang mga po. bagay na ito ay sinalita ni Jesus. O, ano sabi ni Jesus? At sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit, ay sinabi niya, Ayan, ang kausap niya, yung Ama. Oho, alam ko po yan. Si Jesus ang nasa lupa, tumingala sa langit, kinakausap ang Ama. Sabi niya sa Ama, ipinahayag ko ang iyong pangalan Yun, sa ang mga tanong ko. taong ibinigay mo sa akin. Oho. Ayun. Ang- Anong pangalan ang ipinahayag niya dun sa mga taong ibinigay sa kanya ng Diyos? Yung Ama. Yung Jesus po, Hindi, yung Ama. 2 minutes. 2 minutes to go. Teka, sandali po, sandali. okay, pabigyan po natin uli, magtanong po tayo uli. Teka, hindi pa kami. Kasi mamaya, ikaw naman magpapaliwanag eh. Yung mga tanong muna. O sige, mga tanong doon ninyo. Sino ho ba yung naparito? Ang napalito? Oho. Si Yesu Cristo. Hindi ho ba yung anak? Oo, si Yesu Cristo nga yun. Hindi, kaya ako po sinasabi kasi pinapatunayan ko na yung Hesus Kristo hindi lamang sa anak. Kaya ginaganon ko po yung tanong sa Tanongin, hindi, kanya. wag mo silang anuin, ako ang tanongin Oo, mo. sige. Tanongin mo. So, ang naparito po ay si Jesus. Oo, si Yesu Cristo. Hindi nga, pero sa inyo pwede rin yung anak ang naparito. Ano, no? Yung anak ang naparito. Oo, naparito. Okay. Yan nga si Yesu Cristo eh. Ang pangalawa ko pong tanong pala sa inyo, hindi po pala yun.
Saan mababasa, ito pa rin yung pinakatanong ko, Last question. saan mababasa na naglakbay si Jesus patungo doon hanggang dito? Wala kang mababasang ganun eh. Laglakbay. Walang Yan ang mababasa. tanong ko. Kung may mabasa ako, talo ka na. Hindi, ganito ho. Kung may mabasa ako, talo ka na. Ganito pa, Mr. Soriano. Babasahin na po. Babasahin. Sandali. Kasi- Tahimikan lang po. Kaya kita hinahamon ng Konti na showdown. tahimikan lang po. Para marinig natin yung babasahin. Kaya ako siya hinahamon ng showdown. Sabi niya, wala raw akong mababasa. Hindi, Hinatulad wala niya po na kasi sinasabing wala kayong Hindi, mababasa. sabi mo kanina eh. Pakibasa na po. Sandali. Last question. Saan mababasa na naglakbay si Jesus patungo doon hanggang dito? Wala kang mababasang ganun eh. Last question. Saan mababasa na naglakbay si Jesus patungo doon hanggang dito? Wala kang mababasang ganun eh. Kaya ako siya hinahamon ng showdown. Sabi niya, wala raw akong mababasa. Hindi, Hinatulad niya wala na po agad kasi eh. sinasabing wala kayong Hindi, mababasa. sabi mo kanina eh. Pakibasa na po. Sandali. Sabi mo kanina, hinatulad mo eh. Hindi, Kaya, sabi ko kung saan mabasa ko ba, mababasa. kung mabasa ko ba na mula sa langit naglakbay siya papunta sa lupa, Hindi. tatanggapin mo, inosente ka, ignorante Ang ka, talo tanong ka ko na. po ganito. Sandali lang po, sandali. Ang tanong ko po, okay na? Sige po, isa pa po. Ipagpatuloy Sige, po. tapos na pala eh. Sige, yung huling katanungan. Hindi, tapos na. Okay. Okay. Ito po for the last, yung katanungan po ninyo, kung may mababasa, si Brother Eli, Oho, sandali lang po. Apo? Hindi pa po kasi tapos sa ganito. Ay. Ang tanong ko ba ganito, saan po mababasa? Yun ang tanong ko kanya, kahit i-roll back po ninyo. saan Tanong po ko mababasa? Oho. Ang alin po? Yun nga na naglakbay si Yeso Cristo mula dito. Hindi ko naman sinabi mababasa ba kayo. Ang tanong ko po, saan po mababasa? Kahit i-roll back po ninyo yan. Saan mababasa na naglakbay si Jesus patungo doon hanggang dito? Wala kang mababasang ganun eh. Saan mababasa na naglakbay si Jesus patungo doon hanggang dito? Wala kang mababasang ganun eh. Kasi sinabi niya kanina, hindi ko, wala raw akong mababasa Wala eh. po ako sinabi, kahit i-roll niyo po. Kaya ako nga siya hinahamon ng showdown eh. Kahit Hinatulan yung- niya na wala akong mababasa, kaya hinahamon ko siya ng showdown. Ngayon, hindi ba niya ang tanong niya ngayon? Anong tanong mo ngayon? Mababasa. Saan ko mababasa? Oho, yung tanong ko talaga. Hindi ba ikaw tagapagturo ka? Ay, hindi po ako nagtuturo. Hindi ba ikaw nagtuturo, nangangaral ka sa tao? Ngayon po? Oh. Ngayon po, o Bakit sa mo church ako namin? tatanungin? Ang ibig mo ba sabihin, hindi mo alam kung saan mababasa yon? Oh, parang ganun po. Parang ganun po. Kasi confusing po ako. Lalabas. Pag binasa ko sa'yo, na hindi mo inaamin na hindi mo alam, lalabas, tinuturuan patuloy kita ng Hindi ho. mali ganito. naman yun. Ganito Hindi po tama kasi. yun. Tama si Mr. Soriano. Ang tinatanong ko ganito. Hindi ko nga alam kung saan niya nabasa. Ina-analyze ko ba't nagkaganon yun. Diba? Pero, Hindi mo si Kristo maglalakbay. Inaamin mo ngayon, kapatid, hindi mo alam. Hindi mo alam yun. Oo, kaya tinatanong ko Hindi sa mo inyo. alam na si Yeso Cristo mula sa langit, naglakbay Babasa niyo papunta po sa ngayon lupa. sa akin. Ganito. Italata po. Babasahin ko, pagbibigyan kita ang 6:38 ng Juan. Babasahin ko sa'yo, ano? Sapagkat bumaba akong mula sa langit. Anong ginawa niya? Bumabang mula sa langit. Asa na Ayun. siya? Teka na. Sige Asa po. na siya ngayon? Nasa lupa. Bumaba akong mula sa langit. Naglakbay o hindi? Pwede ba naman bumaba? Hindi naman naglakbay. Mr. Soriano. Meron ba naman bumaba? Hindi naglakbay. Galing sa langit, nasa lupa. We are talking of space. Ha? We are talking of space. And there is a vastness of space between the heavens and the earth. Actually, no scientists have measured the high heavens. Salamat or po to the sa sagot exact ninyo. measurement of the high heavens from the earth. Bumaba ako mula sa langit, nasa lupa na siya. Naglakbay o hindi? Huwag mo naman sabihin Ganito siya. po. Huwag mo naman sabihin siya yung nag-magic. Sabi niya nga po sa akin kanina, nagdadagdag na nasa. Ngayon, nagdadagdag na rin siya. Kasi ang tanong ko ganito. Mr. Soriano. Sandali Okay, lang po. dumako naman. Tapos na po ang 10 minuto at Salamat. kakako naman po tayo sa huling tindig ng ating kapatid na Oho. si Jeff upang ipapaliwanag po talaga niya ang kanyang panig. Ganito po ibig sabihin. Ang tinatanong ko sa kanya, kung saan mababasang naglakbay, the word na naglakbay. Sandali lang po. Pinaliwanag niya po Ipinaliwanag niya. So, Konting katahimikan lang po para maintindihan po natin. Sige po, ipagpatuloy po natin. Sayang kasi yung oras ko talaga Okay po. ano Hindi po natin maiwasan yan, dala ng kanilang kasiyahan. Hindi, sana naman maunawaan ninyo yung speaker, ano? Ito, moderator, sandali lang po.
Kapatid, wag mong awayin yung mga tao. Hindi ko po inaaway. Pinasabi ko lang po kanina bago po ko Let them, just speak, just speak. It's Hindi up po to ako them if they are going to listen or not. After all, it is to their disadvantage if they will not listen, di ba? Okay, sige. Magpapatuloy Tuloy-tuloy po po lang ako. po natin. Para maging Sige, smooth, wag mo tuloy ko po, tuloy ko po. baka mamaya paglabas mo, makakaaway mo patuloy Ay, yung mga hindi tao. ho. Wag ganun. Okay. Kaya, diyan mo lang sila. Kasi ganito yan eh. Kung hindi nagtitiyaga lang mga tao na yan, aalis na yan eh. Oo, Ang tama init yun. eh, oh. Di ba? Ang init eh. Doon sa taas, walang tigil lang ganun doon, oh. Kaya, yan Okay. talaga interesado yan. Bayaan mo lang sila, kapatid. Okay, ay pagpatuloy na po Sana natin. lang po, huwag niyo naman po, kasi nawawala po ako sa sinasabi ko, kasi sumisigaw po kayo. Sa sarili raw. Hayaan yung wag po kayong bumigay. Ituloy po natin. Okay, pagpatuloy. Sa ulitin din ko po, gusto ko pong malaman ninyo na si Yeso Cristo po, yung pong sinasabi ni Mr. Soriano kanina na ang nagsasalita doon ay yung anak. Totoo yun, ang anak ang nagsasalita doon. Ang nais kong patunayan sa inyo, sa pirmahan pa lang po, patutunayan ko na si Yeso Cristo. Yun yung pangalan talaga siya ng Ama na ibinigay sa anak. Kanina, di ba, ipinahayag ko sa kanila ang iyong pangalan na ibinigay mo sa akin. Sa pamamagitan ng... Tao. Ang ibinigay mga tao. Sige po, pagpatuloy po ulit natin. Sige, huwag kayong mawala. Huwag kayong mawala. Ituloy po ninyo. Yung pong sinasabi ng Panginoon na ipinahayag ko sa kanila ang iyong pangalan na ibinigay mo sa akin. So, si ibinigay ng pangalan, Jesus nga, sa 1:21 ng Matthew. Ang ibinigay sa kanya, Jesus, na nanggaling sa Ama na ibinigay sa kanya. So, binasa ko nga po kanina yung Pilipos. Yung Pilipos, na sinasabi ko sa inyo, pag niluwalhati, sinabi ko po kanina yun, na pag niluwalhati mo yung pangalan Jesus Christ, naluluwalhati ang Ama. Kasi sa Colosas 1:19, lahat ng kapuspusan ng Ama nanahan doon sa anak. Lahat ng nasa Ama ibinigay sa anak. Lahat ng kapangyarihan, authority, ibinigay lahat sa anak. Kaya lahat ng meron sa Ama, ibinigay lahat sa anak. Kaya dito sa John 10, ito po, hindi ka baga nananampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama'y nasa akin. At ang sinasabi ko'y hindi sa mga salitang sinasabi ko sa aking sarili, kundi ang Amang nananahan sa akin. All the fullness of God bodily dwelt in Jesus Christ. Bodily dwelt in the Son. So pati yung pangalan ibinigay sa Kanya. Mga binasa kong talata, hindi kayo naniwala, bali yung pagtayo ko rito na walang kabula, okay lang sa akin yun. Basta napatunayan ko ang pangalan ni Jesucristo hindi talaga sa anak, kundi sa Ama talaga. Yung sinasabi kanina ng Mr. Soriano na Sige po, tuloy nyo. yung sinasabi po kanina ni Mr. Soriano na yung anak daw po yung sinasabi niya na yung anak na yung si Yeso Cristo ay pangalan nga daw po ng anak. Yung po ang gusto ko po talagang laging tutulan dito kasi nabasa ko po yung talata na talagang hindi lamang sa anak yon. Yun ay sa Ama talaga na ibinigay niya kay Yeso Cristo. So, Sige po, pagpatuloy po na. Natural lang po yan yung mga ganyan. Pero daigin niyo po siya ng salita ng mic. Daig po niyo yan. Naghahanap pa po siya ng kanyang baon. Sandali lang po. Pagbigyan po natin ng konti. bali ganito po. Sa huling oras pong nalalabi sa akin, huli ko pong babasahin ng isang talata na talagang kanina na minali nga po ni Mr. Soriano. Yung pong 9:6 po ng Isaiah. Sapagkat sa ating pinanganak ang isang bata. So pinanganak po yung bata na hinuhula. At sa ating pinanganak ang isang lalaki, na ibinigay sa atin isang lalaki, ang pamamahalay maaatang. Ang pamamahalay maaatang. So lahat ng kapamahalaan naatang lamang sa kanya. Kaya pati pangalan niya, binigay rin sa kanya para nga maluwalhati yung Ama. Kasi kung wala yung anak, hindi na maluluwalhati ang Ama. Sa pamamagitan ng anak, natubos po tayo. Pero dito sa Old Testament, ang ipinaliliwanag po ng Biblia, ang magtutubos at ang magliligtas ay yung Ama. So sabi ko nga po, ang Ama ay Espiritu at walang nakakita sa Diyos kailanman, ay pinatunayan ni Mr. Soriano na siya may upuan kasi scripted. Diba? Pero sa totoo lang po, ang Ama, Espiritu po siya. Wala pong nakakita sa kanya, kundi ang anak ang nagpakilala sa sinapupunan niya po.
So, gusto ko pong maubos yung oras ko na pinapaliwanag ko sa inyo what they understand in the Bible. Hindi po para sabihin sa kanya na siya mali. Gusto ko pong maliwanagan ninyo na yung pangalan ni Jesucristo hindi lamang sa anak, kundi sa ama talaga. Paulit-ulit ko pong sinasabi yan. So, yung pong pangalan niya, ay tinawag na makapangyarihan, a wonderful counselor, a mighty God, and everlasting Father. So, the name Jesus Christ was called the everlasting Father. Doon naman po mapapatunayan ninyo at mababasa ninyo sa 9:6 na yung pangalan niya ay eternal. Kaya dito po sa Hebreo 1:3, halibasay siyang kaluwalhatian at tunay na larawan ng pagka-Diyos. Yung pong sinasabi ng person, talagang wala pong person yung Ama. Paano nga po siya magkaka-person? Ang sinasabi ditong person, yung anak, siya ang larawan ng kaluwalhatian ng kanyang pagka-Diyos. Yung sinasabi dun sa Colossus po. Na siyang larawan sa Colossus 1:15 po. Na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita. So yung ama'y hindi nakikita, yung Diyos ay hindi nakikita. Ang nakita po yung anak. At yung pong pangalan nasa sa anak, yun po ang pangalan nasa Diyos sapagkat ang ama ay nasa anak at ang anak ay nasa ama.